Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. May dalawang bagay ngayon na lumilitaw. Mga kabunyog. Sangkot ba ang presidente o hindi? Yun. Sangkot ba siya o hindi? Yan yung issue dyan. Ngayon, kung sangkot siya, ay mahirap yan. Kung sangkot siya, mananagot siya dyan. Yan yung isang problema dyan. Ngayon, kung hindi naman siya sangkot, ano ang posibilidad? Mahirap ding sabihin na parang wala siyang pananagutan. Kasi halimbawa ganito, ano na ba ngayon ang lumalabas sa mga investigasyon? Ang lumalabas sa investigasyon, ang pinakapromotor sa Kamara, sila Saldico, at ngayon nadadawit na ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Kung tanong, kakasuhan na nga yung dalawa eh. Nirekomenda ng ICI at DPWH na kasuhan yung dalawa. Si Saldico at saka si Martin Romualdez. Ngayon ang tanong, wala bang alam ang presidente sa ginagawa ng dalawa? Nila Saldico at saka ni Martin Romualdez? Talagang ginawa nila yon, sarili lang nila, walang alam ang presidente. Dito naman sa nangyari sa executive, sila Amina Pangandaman at saka sila Lucas Bersamin, nadadawit sa anomalya, kaya nga nasibak. Kaya nga natanggal. Pero ang tanong, hindi rin ba alam ng presidente yung pinagagawa nila Amina Pangandaman at saka nila Lucas Bersamin at saka yung dalawang undersecretaries, yung Yusek Olaybar at saka Yusek Adrian Bersamin? Yan yung ngayon. Kung hindi niya alam yung pinagagawa ng mga yan, yung mga kung nila Martin Romualdez sa Saldico at saka dun sa kanyang sa Malacanang, sila Bersamin at saka sila Amina Pangandaman, kung hindi niya alam yan, incompetent siyang presidente, may pananagutan pa rin siya kasi negligence yun. Kasi dapat bilang presidente, lalo na yung sila Bersamin at saka sila Amina Pangandaman, dapat nasusubaybayan mo ang galaw nila. Kasi ang lalaking pera, ang pinag-uusapan dito, bilyon-bilyon. So ibig kong sabihin, alin man sa dalawang bagay na ito, sangkot man siya o hindi, mahirap ang lagay ng presidente. Kasi kung sangkot siya, ibig sabihin, master, pala siya dyan, involved pala siya dyan. Alam, pala yon? Kasi pwede ba siyang masangkot dyan? Oo. Kung babaliktad si Romualdez, si Saldico tinuturo na siya, bumaliktad na. Kung si Romualdez babaliktad, mahirap. Mahirap ng kalibre ang presidente dyan. Ganon din si Amina Pangandaman at si Bersamin. Paano kung sabihin ni Amina, alam ng presidente yan? O di mahirap na ang lagay ng presidente. Yun yung unang bagay na mahirap na lagay ng presidente. Kung ituro siya ni Amina, ni Lucas Bersamin, at ituro siya ni Romualdez. Kasi tinuturo na siya ni Saldico eh. Kung hindi na lang sa kanya nagtuturo, ay itong sila Martin Romualdez at saka sila Amina. Pero hindi pa sila iniimbestigahan eh. Magsisimula pa lang yung investigasyon. Kaya mahirap. Ang ibig kong sabihin, mahirap ang lagay ng presidente dito. Kapag itinuro siya nila Romualdez at itinuro siya nila Amina Pangandaman, mga kabunyog, mga kababayan, hindi na natin mapipigilan ito, mapipilitan siya niyan mag-resign. Mapipirsa siya niyan. Kaya yan ang una. Pangalawa, paano naman kung hindi naman siya ituro nila Romualdez? Paano naman kung hindi siya ituro nila Amina Pangandaman at Lucas Bersamin? Mahirap pa rin ang lagay ng presidente. Kasi mahirap mo pa rin sabihin na bakit nangyari ang lahat ng yan under his watch as the president? Mayroon pa rin siyang pananagutan, yung kapabayaan niya. Parang inanuhan siya naikutan siya ng mga yan, naging incompetent siya. Bagamat hindi naman yan pananagutang kriminal, bagamat hindi naman siya dyan pwedeng ikulong dahil sa ganon. Pero sa tingin ng publiko, lumalabas siya ngayon, mahina siyang leader. Kaya ang lahat ng ito ay magdidepende. Si Martin Romualdez ngayon iimbestigahan na. Si Dong Gonzales iimbestigahan na rin.
Mga kasamahan yan ni Martin Romualdez. Baka sa susunod, pati si JJ Suarez, imbestigahan na rin. Baka sa susunod, si Manix Dalipe. Yan yung inner circle ni Romualdez nung speaker siya eh. Si Saldico, pagsak na. Si Romualdez ngayon, iimbestigahan pa. Bagamat may investigasyon na ang ICI at ang DPWH at may rekomendasyon na kasuhan si Romualdez, pero iimbestigahan pa rin yan ng ombudsman. Ngayon, si Dong Gonzales, yung senior deputy speaker noon, sinabi na ni Ombudsman Rimulya, iimbestigahan. So ang ibig kong sabihin dito mga kabunyog, paano kung maipit si Romualdez at saka sila Dong Gonzales, ang sabihin nila, alam naman ng presidente ang lahat ng ito. Ibig sabihin, ilalaglag nila Romualdez si PBBM. Gayon din sila Amina Pangandaman. Sabi ni Lucas Bersamin, hindi siya ang mastermind eh. Pero didikdikin yung dalawang Yusek, si Cristobal, si Yusek Adrian Bersamin at saka si Yusek Ulaybar. Ngayon, mayroon nang nai-establish na link, parang may relasyon si Amina Pangandaman at saka si Ulaybar. So ngayon, kung may relasyon si Ulaybar at saka si Amina lang ba ang nagplano noon, hindi involved si PBBM? Paano kung sabihin ni Aminang alam ito ng presidente? Kasi ngayon tahimik si Amina Pangandaman eh. Parang siya pa ang mas maraming alam. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang aabangan natin dito, sangkot ba talaga ang presidente? Sa ngayon wala pang ebidensya. Pero paano kung sa lalim ng investigasyon nito, bumaliktad yang mga yan, ituro ang presidente? Mga kabunyog, mga kababayan, yun ang mahirap. Kapag nangyari yan, magkakagulo ang bansa natin. Kasi hindi papayag yung ang mga DDS, lalo yan magiging maingay na mag-resign na si Marcos. Gayon din yung mga yung mga progresibong grupo, mananawagan na yan, mag-resign na talaga si Marcos. Lalakas yan. Kahit yung military, ngayon may tinutulak na military junta. O mukhang hindi ayaw ng tao sa military junta, mayroon na naman yung caretaker naman daw si Ramon S. Ang. Mayroon na ganoon. Ngayon, hindi yan nakakakuha ng suporta kasi wala pang ebidensya na si PBBM ay sangkot talaga. Paano kung lumabas yung mga ebidensya na sangkot talaga siya? Lalakas siya. Malalagay sa alanganin si PBBM, ma-isolate siya, mahihiwalay siya. Hindi niya nakakayanin ang pressure, baka mag-resign na siya. Ang problema, pag nag-resign siya, ayaw naman ng tao kay Sara. Pero siyempre naman, yung mga pro-Sara naman, i-insist nila. Bakit ayaw niyong sundin ang konstitusyon? Si Sara ang constitutional successor. Hindi niyo na pala igagalang ang konstitusyon? O di ba yun yung sinasabi ni Vic Rodriguez ngayon? In-interview siya ni Carmina Constantino sa programa sa ANC. Nagkasagutan si Carmina Constantino at saka si Vic Rodriguez. Kasi ipagpatuloy natin. So yun yung yan yung Siyempre hindi papayag yung mga DDS na kapag si PBBM ay na-isolate, nalagay sa alanganin, masyado na siyang isolated, weakened na, mapipilitan siyang mag-resign. Siyempre, ang ipaglalaban ng mga DDS, si Sara ang iluklok kasi yan yung constitutional successor. Pero mas marami kasi ngayon ayaw sundin ang constitutional succession eh. Mas marami ngayon ayaw sundin ang constitutional succession. Ang marami ngayon ganito, kung ako tatanungin nyo, ang marami ngayon ganito, mas gusto nila wag mag-resign si PBBM. Marami yon. Marami yon. Yan pa ngayon ang nangingibabaw. Sa ngayon, mas yan pa yung nangingibabaw. Mas maraming kababayan natin, ayaw nilang magkagulo ang bansa. Ayaw nilang mag-resign si PBBM. Sa totoo lang. Pero, mayroong nananawagan na rin na mag-resign si PBBM, mag-resign na si Sara. Pareho sila mag-resign. Pero siyempre, hindi papayag niyan. Hindi papayag niyan ang mga DDS. Kasi ang ipaglalaban nila, ang nakalagay sa konstitusyon, si Sara ang papalit. Pero, ang problema din, si Sara kasi, wala eh. Ayaw natin ng korupsyon. Okay, kung ayaw natin ng korupsyon, bakit natin ipapalit si Sara? Corrupt din.
mas lalong magulo. Tama ka, Ruben, Utrera. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo nalalagay tayo ngayon sa alanganing sitwasyon. Kaya lang, sa ngayon, kontrolado pa ang sitwasyon. Nangingibabaw pa si PBBM. Mas marami pang tao, gusto nila manatili si PBBM. Kaya lang, hindi natin alam ang susunod na mga araw. Paano kung bumaliktad sila Romualdez? Paano kung bumaliktad sila Amina Pangandaman? Sabihin nila na alam ng presidente ang lahat ng ito. Mahihirapan na ngayon yan si PBBM i-maintain ang niya. I-maintain kasi ang laging depensa ngayon ng ni PBBM kahit ni Yusek Claire Castro, ang laging sinasabi lang nila, hindi sangkot ang presidente kasi siya nga ang nagpasimula nito. So yan naman yung inaano niya. Hanggang kailan mag-hold yan? Kahit naman si Lacson, naligtas niya ang presidente. Ang ginawa ni Lacson na strategy, tinanggap na mayroon ngang insertions na siningit. Totoo yung sinabi ni Saldico. Totoo rin na may kickbacks na mga pinadala para sa Malacanang. Pero hindi sa presidente yon. Hindi alam ni PBBM yon. Yun ang depensa. Pero hindi pa nagsasalita sila Amina Pangandaman. Hindi pa nagsasalita yung mga Yusek, sila Ulaybar, sila Adrian Bersamin. Hindi pa rin si Saldico ay si Romualdez, ang inaasahan niya, hindi siya madadamay dito. Ang inaasahan niya, maliligtas siya dito. Ang inaasahan niya, si Saldico lang ang malalaglag dito. Bakit siya nadamay ngayon? Paano kung sa bandang huli sabihin ni Romualdez, alam ng presidente ang lahat ng ito? Kumbaga malalagay na rin siya sa alanganin, niya na, isabi niya na lahat ng para maligtas siya. Or maligtas sila. Or lahat na lang sila managot. Pagka ganun ang nangyari, mahirap. Malalagay sa si PBBM niyan. Hindi niya na kayang i-hold niyan na manatili pa sa puder kapag ganun na ang direksyon. Ngayon, paano kung paano kung hindi naman si PBBM ma-involve? Ibig sabihin, hindi naman ilaglag nila Amina Pangandaman. Hindi naman ilaglag nila Martin Romualdez. Ano yan? Ang isang pa rin, katulad nga ng sinabi ni ni Secretary Munsod, former Secretary Munsod, sa programa ng ANC, ini-interview ni Karen Davila, mahirap pa rin sabihin na walang alam yung presidente walang pananagutan. Kasi kung totoo yun, yung sinabi ni Lacson na hindi alam ng presidente ang lahat ng nangyari na yan, incompetent ang presidente. Pero at least kung gano'n, na incompetence lang ang problema sa kanya, medyo kaya niya pang i-hold yan na hindi siya mapatalsik. Pwede pa yan. Pero, kailangang tanggapin niya yan na naging incompetent siya. At kailangang makita sa kanya na ang pananagutan niya, naging incompetent siya, pero galit siya dito sa mga taong ito na parang sinamantala ang kabaitan niya. Dapat ipakita niya yan. Kaya dapat talaga, kung talagang involved sila Romualdez, makulong sila Romualdez. Kung involved sila Amina Pangandaman, makulong sila. Para ipakita talaga ng presidente na hindi ako involved dyan, hindi ko alam yan. Ginawa nila yan ang hindi ko alam. Ang pagkakamali ko lang, masyado akong nagtiwala sa kanila, masyado akong mabait, pero naging ako, pabaya. Sige, humihingi ng sa tao. Pero ngayon hindi na, papanagutin natin sila. Ganun yung posibleng papupuntahan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano sa tingin nyo ng aking talakayan na ito? Mga kabunyog. Kaya ako lang, yung mga viewers ko, wag nyo akong isipin na ako linalatag ko yung sitwasyon Linalatag ko yung sitwasyon. Ito yung ito yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.